Ridon, no? Ngayon ko lang napagtanto na talagang napakabobo niya. Sa dami nagsasabing bobo, ngayon ko nalaman na bobo talaga. Una, ang sabi niya doon sa interview kay Katoning na fake news daw si Libiste dahil daw hindi daw siya member ng 19 Congress nang i-insert daw yung 150 million ng Bicol Saro Party List. Okay, sige, hindi ka member. Ngayon, member ka ng party list na yan, tapos hindi mo alam. Nominee ka, alam mong ikaw yung sunod na papasok, pag manalo kayo, hindi mo alam. Ito kasi partido kayo eh. You are a party list group. You have one goal, you have one intent, you have one movement. Di ba? You share the same values. Oh, tapos ngayon itatatwa mo yung ginawa ng ng party list ninyo. That is absurd. Hindi tama yun. Di ba? Napakabobong argumento nun na Congressman Ridon. Tapos ang tinanong ka ni Katoning na na-implement yung project, sabi mo, there is another time for that. For the meantime, pag-usapan lang natin yung pinakamahalaga, which is sinabi ni Congressman Libiste na ako ay nag-insert. Aba, hindi tama yun. Sino nag-implement ang project? Ikaw? Yung partido mo, di ba? Oh, are you not part of that group? Alam nyo, huwag kayong lumusot, ha? Huwag kayong lumusot ng alanganin. Hindi naman masama na sabihin, yes, it is part of our program. Yes, we have inserted 150, but we have implemented it properly. Pwede naman ganun eh. Di ba? Wala eh, mag-ano ka magdi-deny ka pa, nagbuka ka tuloy bobo. Sayang ang bayot. Good morning sa inyong tanan, and it's 2 a.m. 2:18 a.m. na sa buntag. So, nag-scroll ko, nabasa na nako ang balita about sa ilahang gi-examine, no, gibuhat nga examination kay Tatay D ang giingon. Tingkasara ba ito in English? So ako lang i-summarize nga para dali na ito masabtan. So ilahang gi-test si Tatay D sa kaning coin in the hand. Coin in the hand test. Kana siya nga test, sayon ra kay na siya. Unya, kanang mailhan kung imong gi-fake o dili. Because sayon ra kay siya nga test. So, inana na siyang procedure nga gibuhat. Halimbawa mo niyang coin. Tagnaon ni Tatay D kung asa gibutang ang coin. Tagnaon niya, ana niya 10 times balik-balik. So karon piyong si Tatay D pag humana na pabilangon o backwards 10, 9, 8 magbilang si Tatay D. Pagka human, open your eyes, asa ang coin. Mayroon siya left. Pag ana, okay, tama. So 10 times ana bali na puderi ana, bali na puderi. So bisag ang brain damage, maka-perfect score ana. Bisag ka ng mga na dementia, mga Alzheimer, maka-perfect score ana. Kung makakuha ka og ka ng 10 nga score, perfect score, so meaning to say healthy, walay decrease sa imong cognitive function. Pag makakuha kag mga 8 nga score, kanang di gyapon siya ingon nga nakakay something. Okay gyapon siya nga result. Kaya sayon na lagi kay ang test. Kung pili-pili ko kaya 10 times. So kung mayroong dire, tama. Kaya next na pod, dire na pod na ibutang. So, diba? Very easy nga test. Gipili nila ni, kaya mo ni siya test nga madakpan nila kung gi-fake ni mo dili. So kung ang imong scoring is 5 below, then you're faking it. Kay bisan ganig ang mga brain damage, dili gyud masipyat ana nga test. So sa result na ilahang gisulti nga bisan pa daw frail, gray and old si Tatay D, na halata daw nga gi-fake niya ang result sa test. Mo ilang gisulti nga gi-fake daw ni Tatay D. Ang resulta kay 2 rare o gamay ra kayong porsyento ang masipyat ana nga test. Mao na ilang gipili
Siyempre, wala ka balaw si Tatay D sa kanang kwan ana. Ang iyaha, basta kay gites siya, wala siya kabalo sa point atong anong gites, ungin ani ba niya. Pinakasayon nga test, ang test day ato is gitan-aw kung gi-fake nimo o nag-acting lang ka. Manigawa sa ilang resulta nga gi-fake daw kung ni Tatay D. So, ang final result ana, ang mapatunayan by January, kung mapatunayan nga fit siya to trial, then proceed. So, mao to siya dear, mao to siyang update nga ako ang nasagap karon. Padayon gyapon ta sa pagampo for the health of Tatay D ug sa iyang kagawasan, freedom ug kadaugan and everything manifest gyapon ta. Og mo lang sa to for now. See you tomorrow. Matog na gyud ko guys, kay murag bugat na. Amping dalaga ng Diyos and stay pretty. Bye-bye.